Hello, good morning, people of God, sowers, harvesters. Salamat sa Panginoon na we were able to offer to Him our best and first fruit offerings. Mahalagang bagay yon. Salamat sa Ginoo na siya nag-provide sa naton uh, first harvest sa ninatuig. So kung may first harvest kita sa ninatuig, well, sabihin, damo paan masunod. Ang mahalaga lang yung pagka may harvest, una, aton naihatag sa Panginoon. So, praise God, glory to God, na igwa kita sin naihatag, kag naihatag naton, ang aton first and best offering to the Lord. Dahil mahalaga yon. Pares kan Abraham, di ba? In Genesis chapter 22, 16 to 18, nasabi dito, the Lord says, because you have obeyed me and have not withheld even your only son, or parang our best and only or first fruit offering, hindi mo withheld, but in honor mo si God. Sabi niya, I will certainly bless you. I will multiply your descendants beyond number. And through your descendants, all the nations of the earth will be blessed. All because you have obeyed me, sabi ni Lord. So, salamat kita sa Panginoon na nahimo natin na-obey natin si Lord. We honor God with our wealth, with our first. And unang-una si Lord nag-provide sin pang tanom. So, salamat sina. Sabi sa Romans 11:16, for if the first fruit is holy, the lump is also holy. And if the root is holy, so are the branches. Kaya, praise God, na igo kita sin first na nai-offer, and that is holy. And so, merong mga coming na promise or blessing si Lord sa susunod na mga buwan kag sa bilog na 2025. Magiging banal din po yun. He will protect and He will provide for the whole year 2025. So, thank you na si Lord naghatag sa aton sa first and best offering, and we were able to honor Him with that. Sabi din sa 2 Corinthians 9:10, for God is the one who provides seed for the farmer, or seed to sow. Kaya yung unang gin-provide ni Lord sa aton, first month of the year, is seed to sow. First fruit. And then, sabi nila, bread to eat. Kaya ayaw paghandal sa imo kakaunon sa maabot na bulan, God will provide. Ang mahalaga, yung seed na itanim. Pero ang mga maabot na bread, ating kakainin. And in the same way, He will provide. Ang maganda, hindi lang magpo-provide, He will increase your resources and then produce a great harvest. Yan ang pasurunod eh. He will not only provide, but gusto niya i-increase, and then yung resources, and then great harvest. Produce great harvest of generosity in you. Wow. Kaya gusto ni Lord increasing more harvest para mas lalo pa tayong magiging blessing sa iba, maging generous. So, salamat sa aton paging matinumanon sa Panginoon. Padayon lang na ginalaban naton ang aton first and best, and even increase. This year may mga increase si Lord. Ayaw kalimot, ang unang increase kay Lord yan. If first fruit pa rin natin. So, in line with our last series about how to win God's special favor this year 2025, or sa ating buhay kahit hindi ngayong taon, pero how to win God's special favor. The Lord reminded me with this verse in John chapter 15 verse 16. You didn't choose me. You didn't choose me, but I chose you. I appointed you to go and produce fruit, and that your fruit should remain. So that, ito pala ang gusto ni Lord, the Father will give you whatever you ask for using
my name, sabi ni Jesus. So that the Father will give you whatever you ask. Of course, according to His will. So, napakaganda ng verse na ito na isa din na gin-remind kita na gusto ni Lord maka-experience kita sa na klaseng level or favor na whatever you ask in His name, in Jesus' name, ibibigay niya. So, but bago yan, sa una na parts and verse, isa na reminder sa aton, no, who we are and whose we are. Okay? We are God's people, sons and daughters of God, the bride of Christ. So, didigim banggit uli who we are in the Lord in this verse. Una, sabi nila, you are chosen. No? Dili kita ang nagpili, sabi dito, you didn't choose me, but I chose you. So, mga kapatid, we are chosen. You are chosen. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka aksidente. Pinili ka. Right? So, hindi ikaw ang pumili kay Lord. Si Lord talaga, mas matindi yan. Kasi si Lord ay hindi magkakamali sa pagpili. You're not an accident. And, para bang, pwede mo isipon ng usad na hari na nagkadto sa usad na baligyaan sa suit or gusto niya magbakal sa tuxedo. And siyempre, hari ito, dun siya pipili sa magagandang tindahan. Kag pumili siya sa mga gusto niya na design. Kag sa nakapili siya sa maganda na design na iya isusulot, siyempre isusukat na naman niya kung sakto ba o bagay ba. Diba? Sa nakapili na siya sa iya gusto na tuxedo na, mining gusto ko. Kag sakto sa akon, fit sa akon. Guwapo ko kitaon. Sabi niya, yan na ang napili ko. Bibiling ko yan. Kagindara niya sa in the balay. Kag agod niya gamiton. That's who we are. That's who you are. No, sabi mo sa katabi mo, that's who you are. Ikaw ay pinili among the many, among the mga magaganda na, pero ikaw ang pinakamaganda sa mga magaganda. Ikaw ang pinaka-fit na nakita ni Lord na gagamito niya saktong-sakto. Kaya, adi kaya na sa Panginoon, adi ka sa Soul Harvest Church or Ministry, God's family, you're not an accident. Kasi pinili ka ni Lord at gagamitin ka ni Lord. Saktong-sakto ka para sa kanyang purpose and vision. So, katulad din ng ating mga asawa, no? Kasi February yan na. So, at least may touch kita sa love. Hallelujah. Na natin mga asawa, pinili din natin nila. Dili man na natsambahan la. Pinili mo rin talaga para maging asawa mo. 1 in a million. Hallelujah. Talagang special. Kaya, kita ng mga anak ni Lord, we are special. Kahit hindi man tayo perfect para sa pagkita sa iba, pero ang pagkita ni Lord sa aton yan na dahil ginligtas na, nilinis ang banal dugo ni Jesus. We are chosen, nilinis na, pinili ka, you are perfect. No? In the sight of God. So, He chose us, He chose to save you and to bless you and to use you. And then pangalawa na word na ginsabi din nila, appointed. You are appointed to go and produce. Ibig sabihin, pag sinabing appointed, mga kapatid, may purpose. May purpose ka. Kaya ka pinili dahil may purpose si Lord. May magandang plano at ipapagawa si Lord sa iyo. At ang sabi doon, to produce fruit. At saka yung fruit daw ay dapat mag-remain. Should remain. Katulad din natin na hanggang ngayon andito nagpabilin, nagpadayon, nag-remain. No? So, ang aton mga bunga, unta magpabilin, magpadayon man, hasta nasinda naman magaproduce ang bunga na magapadayon. Amen? So, lasting fruit ang gusto ni Lord sa aton. Kaya, sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mawawala. No? Manatili ka lang para one day, ikaw naman ang magbunga, magapadayon na bunga. Amen. And then pangatlo, sabi nila,
you are favored. Dahil sabi nila, so that whatever you ask in my name, ibibigay ng aking Ama. No? So, you are favored. Yun ang gusto ni Lord na ma-experience natin na level, no? Na talagang highly favored, special favor ang gusto ni Lord ibigay sa iyo. So, in this passage, the key talaga dito is dapat magiging pursuer tayo, mga kapatid. We really have to pursue God. No, dapat maging pursuer tayo. This year is the year of remembering God's favor and establishing His people. According to Acts chapter 16 verse 5. Yan po yung ating verse. And so our declaration, sabay-sabay nating sabihin, church establishing, harvest increasing. Okay, isa pa. Go. Church establishing, harvest increasing. Yeah, maganda po yun. Now, isa sa dapat ma-establish, no? Isa ito sa ating focus or series. Ito yung susunod natin na pupukusan natin. We have to establish the culture of pursuing. No, yung mag-pursue. No, alala ko yung sinabi ni Paul. Sabi ni Paul dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 22, flee also youthful lusts, but pursue righteousness, faith, love, peace. No, pursue faith, pursue love, pursue peace, pursue righteousness, and who call on the Lord out of pure hearts. So, dapat talaga meron tayong culture of pursuing or pursuing God. No? Culture of pursuing God. Maganda to. Ayan. Now, in this verse, naging basa ta pa lang, since we are chosen to be with Him, no? So we have to pursue His presence. Yan ang una. Pursue His presence. Pangalawa, pursue His purpose. Because we are appointed to produce fruit. Tama? So, presence, purpose, and pangatlo, pursue His people. Pangatlong P. Okay, kasi sabi dito sa verse 17, this is my command, love each other. We are commanded to love one another. So dapat ito yun, no? Pursue His presence because we are chosen to be with Him. Pursue His purpose, no? Because we are appointed, and pursue His people because we are commanded to love one another. So pursue His people. Ngayon, tapos na ako sa aking introduction. And we'll be focusing about that, no, yung pursuing. And so para mangyari itong verse 16, naging sabi niya itong chosen, appointed, and of course commanded. Andito po ito sa previous verses. So sabi dito sa verse 4, kasi sabi doon the fruit will remain, di ba? So the word remain here in this passage is very important. Verse 4, John chapter 15. It says, remain in me, and I will remain in you. For a branch cannot produce fruit if it is severed from the vine, and you cannot be fruitful unless you remain in me. So, yung remain is napakahalagang word dito. And kaya dapat i-pursue natin na mag-remain, mga kapatid. Pursue to remain. Amen? To pursue. Kasi yung mga tao gusto naman si Lord eh. Gusto naman nila yung mag-church. Gusto naman nila yun. No, natong ginahimo. Pero bakit may iba na nawawala? Bakit may iba na para bang lulubog lilitaw? Hindi sila makakapag-maintain. Hindi sila makakapag-remain. Kasi it should be our desire and dapat maging kultura ba natin to na to pursue. Kasi this is who we are. We are God's people. Pinili na rin ako.
I mean, apart from Him, wala na akong magawa. Tama? I mean, I cannot bless myself anymore. Only God can change my life. Only God can bless me. And pinili na ako. Minahal na rin ako ni Lord. Di ba? Na ano pa man, kundi ang akong dapat himuon is to pursue God, to pursue His presence. Kaya sabi niya, remain in me. Ora kitan mahimo, kundili pinaagi sa Panginoon. That is actually a principle. Amo man sa principle sa discipleship. Didi si Jesus as a leader, sinasabi niya na, remain in me. I mean, ang disciples walang magawa pagka hindi siya connected sa leader. Para bang ang mga Israelita dili makaabot sa promised land kung wala sin leader naging butang si Lord. And they have to remain and submit and obey their leader para makarating sila sa promised land. Itong blessing tsaka favor na gina-prepare ni Lord para sa aton, mahalagang bagay ito na dapat matutunan natin to remain. Of course, first and foremost kay Lord and our relationship, to remain sa ating leader, no? Sa pastors and leaders, soul group leaders, maging sa mag-asawa. No, kung gusto nating maging maganda, masaya ang pamilya, you have to remain faithful to your spouse. Remain is very, very important, but na dapat nating i-pursue sa ating buhay. Amen? So, let's pursue to remain. Yan. Dito na lang muna. Ito yung pag-uusapan natin yung about remain. Kasi, tatlong kasi ito in this passage sa chapter 15. Una, the word remain, that is about, yes, relationship. And then, pangalawa, na mention is rejoice, no, or pursue joyfulness. And yung una is remain, that is pursue togetherness. And then rejoice, pursue joyfulness. And then pangatlo, reproduce, pursue fruitfulness. Naalala ko si Joy and Mark kasi I think na-share ko to sa wedding nila. Ano? Pero we will be focusing kasi yung time natin. Dito lang muna sa una, sa remain. Okay? That is pursue togetherness. Okay? Pursue togetherness. Kaya, sabi na, verse 4, remain in me, and I will remain in you. Now, this is about, when we say about remain, this is about commitment, no? But not only that, may word siya na gusto sabihin, again, or go back. So, remain. Para bang, go back palagi sa napakahalagang bagay. Go back to the main. Tama? Kasi minsan may tendency kita na ma-sidetrack. Na minsan, pagtuna sa tuig, ayos. Pagtapos ng tuig, harayo-rayo na sa vision. Harayo-rayo na sa purpose ni God. Harayo-rayo na sa will ni Lord. You know? Hindi tayo nakakapag-remain. That's why the word remain is palaging bumalik ka sa main thing, sa main purpose ni God, sa main issue, or sa important thing. Amen? No? So, yan ang remain. Balik ka palagi sa alignment, sa purpose, sa vision, sa will ni Lord. And, of course, dito sabi niya, remain in me. Ayan ang pahalagahan natin una, and that is, pahalagahan natin yung relationship natin kay Lord. No? So, ginamit ko dito yung pursue togetherness kasi as a church. Pero, siyempre, unang-una, this is all about relationship. Mahalaga sa atin ang relationship. We have this culture of pursuing God, but we also pursue togetherness because we value relationship. First and foremost, pursue togetherness with God daily. No? Para bang, dapat kayo ni Lord, may time talaga kayo. No? So, relationship with God. Yan ang unang pahalaga natin sa pursue togetherness ay yung relationship natin sa Panginoon. Sabi niya, remain in my presence. Remain in my presence. Remain in me. Ibig sabihin, dwell in His presence. No?
Dapat meron tayong time to be with Him. In fact, pinili ka nga ni Lord para makasama mo siya. Tama? Kaya, di naton kalimtan. Kada adlaw, dapat may time kita na makipag-istoryahan sa iya, mag-pray, mamati, no, devotional. Tawag siya na devotional. Having a quiet time. We talk to God, we listen to Him, and also, yung awareness na kasama natin si Lord. Kahit saan man tayo magpunta, sa school man, sa trabaho man, aware tayo na I'm with Him, God is with us, and we are with Him. Tama? Aware kita siya dapat na ginuna upudan ako ni Lord, kag ako nagaupod man sa iya. Togetherness. Amen. Well, ina siya na remain in my presence. Same thing na pwede nating ma-apply sa aton family or sa mag-asawa since February ngayon. Dapat igwa ka mo, mag-pursue kita. So, sa mag-asawa, we have to pursue togetherness. Amen ba yon mga mag-asawa? Kaya minsan may mga husband na bagan mas gusto pa ninda mag-upod pirmi sa mga mga amigo. No? Ang iba dili sila naka-move on, nag-arasawa na pero sige lagi hapon sa barkada, sige lagi hapon ditoan, urupod-upod, jaming-jaming, pero may asawa na kita. Dapat ang mas mahalaga sa ato na presensya, of course si Lord, pangalawa, yung wife natin or yung husband natin. Amen ba yon? Mga guwapo kag maganda na mga pareho ko, may asawa, pursue togetherness. Dapat maghanap daw sin time na magkaupod gayud kada adlaw. Dili pwede na dili upod maganda kun upod magkaon. Di ba? Matawag ganiton upod magkaon na dumduman kulugod iton. Usad na asawa or lalaki, husband na pirmi ganyan kinapakaon, pauna pagkaon na niya asawa. No, ikaw ani una magkaon bago ako. Tapos ada siya nagahulat, nagkita, nag-enjoy pag nagkaon. Sabi sa iya amigo, grabe ka laki amigo, kay ginapauna mo gad laki pero may pagkaon na nimo asawa siguro. Grabe ka na nimo kamuot ano. Sabi niya, siyempre ginapauna ko siya pagkaon kay usadlan amon pustiso. Tugali kay mahurong san pustiso pagkatapos. Joke lang po yun. Pero mahalaga po yung merong togetherness, no? Apat, igwasin time na mag-aupod. Per me, kung pwede ka na adlaw. Pag turog, mas mayon sabay magturog. No, minan ipurso naton mga husband. Dili kay mauna ka na. Maganda iton sabay pagturog. Sabay magmata. Sabay magampo. Sabay magkaon. Sabay marigo. So, togetherness. Wow. Remain in my presence. Okay? Sabihan imo katakin na asawa. Nida, kung may katakin ka na asawa, remain in my presence. Yeah. And then, pandua na sinabi ni Lord, remain in my word. No? Ada dida sa verse 6 yata, no? Verse 7. Sabi na, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you want and it will be done for you. Kita mo na. So, remain in my word. Ibig sabihin, hindi lang nasa presence ka ni God, but meron tayong meditation sa Word of God. No? Na ginaparadumdum nato ng iyong word. Pares ni David na, I have hidden your word in my heart that I may not sin against you. Amo man kita sa Panginoon. Dili lang kayo nagbasa, pero meron tayong time to ponder. Nabisanahin kita, naiisip ta, nadumduman ta. Sa pagdesisyon, nadumduman ta, nanong sabi sa Bible sa ni. Pag-abot sa mga problema, nanong sabi ni Lord. Pag-abot sa mga tentasyon minsan, kung may nagpakita, nagwapo, maganda, pero nanong sabi ni Lord. Ayan. Dapat, alam tayo na, napapander natin. May time mag-observe sa Bible din, no? Yung ating OIA, yung observation, no? What do I see?
interpretation, what does it mean? Ano kayang ibig sabihin nito? And then, what should I do? Or how would I apply it? Application. Yeah, yun yung OIA natin, Observation, Interpretation, Application. By the way, magkakaroon tayo ng training uli sa aking pagbalik. Adik kami yan sa Cebu. Okay, so, mamayang hapon may worship sa Seoul, Cebu. No? Kaya, we're excited sa Soul Harvest Cebu. Praise the Lord. So, pag-pray nyo, yung gathering mamayang hapon. Mamayang hapon. So, meditation, no, remain in my word. Amo man, para sa akon sa mag-asawa, tandaan naton ang aton mga pinag-usapan. Tandaan naton minsan ano yung sinabi o reminder ni Mrs. bago ka nagali, bago ka nagkat sa trabaho, or yung paulit-ulit na sinasabi niya palagi. Na minsan, nagsabi na baga ako, pabalik-balik na lang, baga nakakonsirat na plakasin kabalik-balik. Gumaganon sila sa atin. You know, kasi nga, we have to remain in their words also. No, in my word. So, remain tayo sa word ni God. But this is also apply sa relationship sa aton wife or husband. Na nano ganito sabi man ni husband. Nano aniya word pag-abot sa ni. Nano aniya mga word pag-abot sa kape. Wala sin asukar or wala sin habo siya sin may milk or cream. Tandaan naton ang mga reminders an aton husband or wife kasi minsan hindi natin pinapahalagahan. Minsan aminado ako ng mga migisay, ay oo, pero otro naman nalimot, ay sorry. You know, kasi dili naton ginapahalagahan ang word san aton asawa. Mga anak, amo man, no? Sa balay, pursue togetherness. Dapat may panahon na nasa presence kayo sa iyo ginikanan, magpakita. Dili kay turog na sinda, amo ka naman mauli. Paano man sina magkaigusin time? Dapat may time na we have to pursue togetherness sa aton pagkaon, na kahit sa breakfast sa rabay, no, kung pwede. So gising ng umaga para makasabay kay si tatay kag si nanay may trabaho. Minsan sa gabi may cell group na kita or may mga gina-follow up dili nato sila nakaupod pagkaraon, kaya kung pwede sa breakfast makasabay kita sa karaon, no, or sa lunch mag-uwi para makapag-lunch together. Pursue togetherness. May time gayud sa family. And then of course yung mga reminder ni mama kag ni papa. Remain in my word, sabi ni mami kag ni daddy. Tandaan mo anak ang ginsabi ko. O ang tithes and offerings, o mag-adal, mga mini, o tama na ang gadgets, huwag makasobra. O may mga reminder sila sa atin na mga mahalaga. Mag-aral muna, wala munang love life. Gasto-gasto lang ina. So, remain in the words. Mga kabataan, kablitaan ay dani mo katakin ng mga batanon. Sabihan, remain in His word. Okay, so, and then of course, remain in my love. Diba? Sabi din ni Lord sa verse 9 and 10, chapter 15. Okay? As the Father has loved me, I have also loved you. Remain in my love. Diba? Verse 9. And verse 10, if you keep my commands, you will remain in my love. Just as I have kept my Father's commands and remain in His love. So the word remain dito in my love is about obedience or obeying His commands. Tama? Di ba sabi niya, keep my Father's commands and remain in His love. Para bang waran remain in His love kung waran pagsunod. Sana maging malinaw po sa ato nini. To pursue God and to remain in His love, it's all about obedience.
Para bang, sabi niya, if you love me, John 14:15, you will obey my commands. So, ganun din ang sabi niya dito, parehas daw sa akon, pagkamot sa akon ama, kag siya namot sa akon, ako namot sa iya, na nag-remain ako sa iya kamuot, pinaagi sa pagsunod sa iya commands. So, to remain in God's love is about, we have to pursue obedience. We have to obey God's commands. Okay? Obedience. So, sa mga anak amo man, if we love our parents, ang yan Valentine's, para maipakita taan kamuot. Maganda naman na meron kang dalang flower na, "Hi mama, may flower ako sa'yo." So, si mami mo naman, lipay-lipay, nadumduman mo ako, akong thoughtful mo naman, ang daling bulahin eh. Pero, if you keep on disobeying your mother, your father, di mo talaga sila mahal. Tama? Mahal mo lang talaga yung pera nila. Tama? So, kung mahal mo ang parents mo, it should be beyond lang sa mga gifts, but obedience. Amen? So, if we love God, we will obey. If we love our parents, we will obey our parents. And if we love our spouse, we have to submit to one another, obey one another. Tama? Serve one another. Forgive one another. Yan ang love. Yan ang love. So again, yun po yun, no? Let's apply this, itong pursue togetherness. This is about relationship sa aton Panginoon, relationship sa aton marriage or mag-asawa, relationship sa aton family, and of course, relationship sa church. We have to pursue togetherness. Kaya, ayaw gayud pag-absent pag Sunday. Ayaw gayud pag-absent sa imo soul group. Ayaw pag-absent sa hapon, mamayang hapon may training. We must be together. May prayer pa tayo mamaya. So the whole day, ito lang yung time natin sa anak sa Diyos kita ng mga family, Soul Harvest family. Once a week lang to. Yung sa balay, everyday andun naman kayo eh. Natutulog ka mo, nagkakaraw ka mo, daurupod mo ka mo. For 6 days. Pag 7th day, the first day of the week, Sunday, urupod mangyapon ng pamilya, urupod pa kita tanan sa church. Diba? So, sabi din sa Hebrews 10:25, do not stop meeting together as some are in the habit of doing. Diba? Encourage one another, build each other up. So, pursue togetherness. Remain in God's presence, but also we have to remain, no, yung presensya natin sa kada usan. Kailangan, mga kapatid, togetherness, ha? So, ayaw pag-absent sa church, sa cell group, soul groups natin, sa aton training, sa aton prayer. Amen. And of course, we have to remain sa kada usad, di ba? Remain in my presence, remain in my word. Amo makita na sa word ni God, sa word sa kada usad. We encourage one another, may mga commitment kita dili sa aton ministry, no? And word sa aton family. No, meron tayong we have to pursue family devotion. That's togetherness at the same time, remain in God's word. And so, we have to pursue that, na magkaigusin time, praying together. Sa ako, ng bago na ginapapurso sa akin ni Lord is, every night, meron kaming kahit 30 minutes na, kumusta, sharing, and then, let's thank the Lord, and let's pray. Or a short verse or word bago matulog. Aside sa once a week na family altar, yung everyday ba na magkaroon kami ng togetherness with the Lord, with His Word, praying together, kumustahan sa family. Kita rin, ganun din sa soul group, and every Sunday, kumustahan. So, pursue togetherness. And, of course, mga mag-asawa, pursue your wife.
pursue your husband. Kung gumawa kita sin dapat naton ipursu na serbihan. No, every day mag-isip kita, Lord, how can I serve my husband? How can I serve my wife today? How can I show my love? How can I obey you, Lord, by serving my or loving my spouse? Diba na maipakita naton ang aton kamuot. Yan ang aton prayer palagi. So pursue togetherness sa Panginoon, sa church, sa family, and sa pag-asawahan. Amen. So God bless. Yan po yung word ni Lord para sa atin. Pursue togetherness. And ngayon, magpe-pray ako, and then pagkatapos, mag-sharing kayo, no? I-process natin yung word ni God. But let me pray first. Father in heaven, we thank you for reminding us how important to remain. Dapat kami manatili, at kung magbantay per na kung minsan na sidetrack na bumalik palagi, to remain dida sa imo, Panginoon. And so God, I pray in the mighty name of Jesus that you would empower us, Holy Spirit, and remind us, empower us, help us to remain in you, to remain in our commitment sa kada usad sa church, to remain sa body of Christ, to remain sa amon family, to remain sa amon wife, on maging faithful sa amon husband or spouse. Lord, i-bless, Panginoon, ang iyong mga anak. And I pray and declare that magkaigo kami sa nina culture of pursuing God, pursuing our spouse, pursuing our family, and pursuing our spiritual family, the church. So Lord, bless ani mo mga anak na magiging kultura ini, mindset namon ini na pursue togetherness. Hallelujah. Lord, I declare the blessing of unity in the family. I pray for good relationship and healing relationship in their family. I pray, Lord, sa mag-asawa na dili sa Soul Harvest na wala sin magburula. But as they pursue you, God, they pursue to love their wives, their husband, their spouse. Lord, I pray na maging faithful kami dila sa imo, faithful sa kada usa, faithful sa kada sa inda asawa, kagan mga anak, faithful sa inda ginikanan, kagan mga ginikanan, faithful sa inda anak. Kagamo man kami, Lord, sa church. So God, I pray that you would bless us today. Once again, Lord, I release and declare the blessing to your children, Soul Harvest family, all over Masbate and even sa Cebu. Lord, pagpalain niyo po, Panginoon, sila. Ano man ang mga tanim, investment, Lord, pagpalain niyo po ang mga seed nila na dala ngayon. Pagpalain niyo po ang mga offerings nila na dala ngayon na tinanim nila or itatanim nila. Lord, ibabalik mo sa kanila siksik, liglig at umaapo pa, Panginoon, ang blessing, a good sinda magiging blessing pagkato sa iba. I release and declare the shalom of God. Nothing missing, nothing lacking, nothing broken. In the mighty name of Jesus, I pray, and everybody say, Amen. Amen. God bless everyone.